Magandang araw sa lahat. Ang kwento ni Long Chen. Kabanata 37, narinig mo ang iyong Panginoon. Kaya paano ako makikipaglaro sa iyo? Lahat ay nabigla sa kanyang sinabi. Si Fatio, Shou Hao, at ang mga panganang iba ay bumagsak lahat sa lupa. Kuya Long talaga si Kuya Long. Isang pangungusap lang niya ay makakasakal sa buong pulutong. Namumula ang mukha ni Xia Baiqi dahil sa galit, at nanlilisik ang mga mata nito sa kanya. Kung nakakamatay ang tingin, naging pulp na si Long Chen. Ang ekspresyon ni Grandmaster Yun Chi ay kakaiba, at bahagyang umiling siya. Ngunit siya ay nakaka-relax sa loob, talagang tinutulungan siya ni Long Chen na mapawi ang sarili niyang galit. Ito ba ang ibig sabihin ng masasamang tao upang makaakit ng kaparusahan? Ang bastos na ito, pulang-pula ang mukha ni Chu Yao. Masyadong bastos ang Long Chen na ito. Nang makita si Xia Baiqi na nanginginig dahil sa kanyang galit, inisip niya kung magkakaroon pa ba siya ng lakas para magpino mamaya. Anak, dapat ba ay napaka-bored mo? Hiniling ka lang ng matanda dito para sa isang maliit na kompetisyon, galit na sabi ni Wei Kang. Gusto niya talagang sampalan ang batang ito. Titigil ako. Makukuha ko ba yon kapag nanalo ako? Itinuro ni Long Chen ang bote sa kamay ni Wei Kang, na tila hindi tiyak kung dapat ba siyang makisali. HMPH, natural na totoo ang mga sinabi ng matandang ito. Tiyak na hindi ako tatanggi dito, ngumuso si Wei Kang. Sa wakas ay kinalma na ni Xia Baiqi ang sarili. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, lumuwa siya. Dapat nananaginip ka kung sa tingin mo ay matatalo mo ako. Kung matalo ka, gusto kong lumuhad ka at yumuko sa akin ng 3 beses. Pagkatapos, gagapangin mo ako at dilaan mo ang aking mga paa ng malinis. Ang boses ni Xia Baiqi ay nagulat sa lahat. Mula sa kanyang galit na mga salita, hinala nila na may matinding awayan sa kanilang dalawa. Mahika. Bigla nilang napagtanto na ang pagdating ni Wei Kang dito ay tiyak na hindi nagkataon. Tila, ito ay upang targetan sina Long Chen at Grandmaster Yun Chi. Masyadong malisyoso ang mga tuntunin ni Xia Baiqi. Walang taong tatanggap ng ganoong bagay. Personal na sinabi ni Wei Kang na si Xia Baiqi ay kanyang apprentice, kaya tiyak na nakakagulat ang kanyang kill arts. Ngunit ang pill arts ni Long Chen ay isang bagay na hindi pa nakita ng sinuman. Kung kaya niya talagang pinuhin ang mga table toss ay nagdududa pa rin. Kahit na marunong siyang magpino ng mga table toss, gaano niya katagal nakilala si Grandmaster Yun Chi? Magkano kaya ang natutunan niya sa loob ng 2 buwan? Malabong magkaroon siya ng kahit na mababaw na pangunawa. Ang mukha ni Chu Yao ay mapotla ngayon sa pag-aalala. Kahit na hindi pa niya matagal nakilala si Long Chen, naramdaman niya na ang pagmamataas ni Long Chen ay tumagos sa kanyang mga buto. Kahit na sa kamatayan, hindi niya tatanggapin ang gayong kahihiyan. Long Chen, dahil hindi mo ako apprentice, hindi mo kailangang tumalon sa bitag na ito, babala ni Yun Chi sa kanya. Malinaw sa kanya na hindi nakuha ni Long Chen ang kanyang mana. Alam ko na ito ay isang bitag, ngunit, ang pain ay masyadong mapang-akit. Si Long Chen ay tila ayaw sumuko, ang kanyang mukha ay buhol sa pagkakasalungatan. Halos magsuka ng dugo si Fatio at ang iba pa. Kuya Long, kung alam mong bitag ito, bakit mo tinatanggap? Ang mga ekspresyon ng bawat isa ay kakaiba. Talagang tanga ba si Long Chen? O sadyang tanga lang siya? Nag-alinlangan siya sandali, bago sinabing, tinatanggap ko. Ngunit mayroon akong ibang kondisyon. Nang makita ang pagtanggap ni Long Chen, tumikim si Xia Baiqi at sumilay ang panunuya sa mga mata ni Wei Kang. Fine, what's your condition? If I win, I don't want to get her as a bride. Sa pakikipagrelasyon niya sa iyo, natatakot akong magkasakit, sabi ni Long Chen. Long Chen, papatayin kita. Ang galit ni Xia Baiqi ay sumasabog. Ang kanyang orihinal na kaakit-akit na mga tampok ay ganap na nabaluktot sa isang lubhang nakakatakot na mukha. Long Chen, mariin na ikinuyom ni Wei Kang ang kanyang mga kamao,
nakaumbok ang mga ugat sa kanyang noo. Sa kabila ng pagiging kalmado hanggang ngayon, nagsimula na talaga siyang manginig sa galit. Matanda, hindi ka nagkaroon ng namuong dugo sa iyong ulo, hindi ba? Nag-aalalang tanong ni Long Chen. Si Wei Kang ay isang halimaw na nabuhay na alam kung ilang taon na. Ang kanyang pagpipigil ay lumampas sa inaasahan ni Long Chen, at talagang mabilis niyang pinigilan ang kanyang galit sa isang nguso. Ang laban sa tabletang ito ay pagpapasya sa blood condensing pill. Ang mga sangkap na panggamot ay dapat ihanda ng mag-isa, at maaari kang magkaroon ng hindi hihigit sa 3 bahagi. Magsisimula tayo sa loob ng 15 minuto. Matapos sabihin ang mga patakaran, bumalik siya sa kanyang upuan. Medyo naging takot siya kay Long Chen. Ang kakayahan ng bastard na iyon na galitin ang mga tao ay tiyak na lumalaban sa langit. Talagang natatakot siyang mawala ng kontrol at patayin siya sa kanyang galit. Ang mga panggamot na sangkap ni Xia Baiqi ay natural na inihanda ni Wei Kang. Para kay Long Chen, maaari lamang siyang umasa kay Grandmaster Yun Qi. Sa pagkakataong ito, ginagamit ni Wei Kang si Xia Baiqi para suruan si Long Chen at si Yun Qi. Siguradong hindi titingin si Yun Qi nang hindi iniangat ang isang daliri. Grandmaster, maaari mo bang pahiram sa akin ang mga sangkap na panggamot? Ibinuka ni Long Chen ang kanyang mga kamay. Long Chen, kailangan mong pag-isipang mabuti ito, seryosong babala ni Grandmaster Yun Qi. Grandmaster, ginawa ko lahat ito para sa sarili ko. Huwag kang mag-alala, sigurado ako sa sarili ko, sabi ni Long Chen. Kung gayon, mabuti. Bagamat mayroon siyang ilang mga alalahanin, nang makita kung gaano determinado si Long Chen, tumango lamang siya. Pinabalik niya ang Pill Apprentice sa guild para kunin ang mga sangkap na panggamot. Ang blood condensing pill ay isang pangalawang tier na medicinal pill. Ito ay isang mahalagang tableta para sa mga eksperto sa blood condensation na nagpapahintulot sa kanila na masira ang mga menor de edad na antas at napakamahal. Ang mga sangkap upang pinuhin ito ay hindi partikular na bihira. Ang pinakamahal na pangunahing sangkap nito ay ang blood spirit fruit. Ang kalidad ng pill ay halos nakadepende sa paglilinis ng blood spirit fruit. Marami itong dumi sa loob at mahirap itong linisin. Kung bahagyang tumaas ang temperatura ng apoy, agad itong masusunog at maging abo. Ngunit kung ang apoy ay hindi sapat na malakas, kung gayon ang mga dumi ay hindi mahihiwalay, na may malaking epekto sa kalidad ng tableta. Masasabing ang blood condensing pill ay napakahirap pinuhin, kahit nasa mga second tier na table task. Bukod dito, ang pagpino sa harap ng maraming tao ay mas mahirap. Bagamat ang 3 hanay ng mga sangkap na panggamot ay parang 3 pagkakataon. Napakapanganib pa rin para sa isang tableta na may kasing taas na rate ng pagkabigo gaya ng blood condensing pill. Mabilis na natapos ang paghahanda ng magkabilang partido. 2 maliliit na yugto ng pagpino ang itinakda sa ibabaw ng martial arena. Ang buong pulutong ay makikita silang dalawa ng napakalinaw habang sila ay nagpino. Magsimula na ang kompetisyon. Magdadalawang oras kayong dalawa. Pagkatapos ng 2 oras, kung sino ang nagpino ng mas mataas na kalidad na blood condensing pill ang siyang mananalo. Panipi-tuldok. Sa pagsisimula ng kompetisyon, sina Long Chen at Xia Baiqi ay parehong lumakad sa kani-kanilang yugto at inilagay ang kanilang mga sangkap na panggamot sa ibabaw nito. Biglang kumurap si Long Chen. Isang napakatanging matambok na prutas ang nakaupo sa kanyang pill stage. Isang blood spirit fruit na mahigit 100 taong gulang na. Nagulat si Long Chen. Mukhang talagang handa si Xia Baiqi. 2 sa kanyang blood spirit fruits ay 30 taong gulang lamang, at ang pinakamahusay na mayroon siya ay 50 taong gulang lamang. HMTH, nasabi na ang mga sangkap ng gamot ay ikaw ang maghahanda. Masisisimulang ang guild mo sa pagiging masyadong mahirap. Malamig na tinawanan siya ni Xia Baiqi nang makita niyang nakatingin siya. Bahagyang lumubog ang ekspresyon ni Grandmaster Yun Qi. Kahit na matapos ang lahat ng mga taon na ito,
Ginagamit mo pa rin ang mga underhand na pamamaraan na ito. Ang mga salita ni Grandmaster Yonchi ay hindi partikular na naka-target sa sinuman, halos parang nagsasalita siya sa kanyang sarili. Ngunit malamig pa ring tumawa si Wei Kang, ang nagwagi ay ang hari habang ang natalo ay wala, ang mahalaga lang sa akin ay ang mga huling resulta. Kayong mga naging pabaya, sino pa ang masisisi mo? Grandmaster, ginulo ba nila ang mga sangkap? Bagamat hindi masabi ni Chuyao ang edad ng Blood Spirit Fruits. Nakuha pa rin niya ang ilang mga pahiwatig mula sa kanilang palitan. Tumango si Yunchi. Ang kanilang Blood Spirit Fruits ay mahigit 300 taong gulang na. Ang essence na pino mula sa mga ito ay magiging sobrang dalisay na tiyak na magpapalaki sa kalidad ng pinong tableta. Kung gayon, hindi ba napakahirap para kay Long Chen? Nag-aalalang tanong ni Chuyao, nauna na ang kanilang mga kalaban bago pa man magsimula ang refinement. Hindi mapigilan ni Chuyao na mag-alala. Napabuntong hininga si Grandmaster Yunchi. Kasalanan ko, minaliit ko kung gaano kakapal ang balat ni Wei Kang. Saglit na hindi mapakali ang buong pulutong. Hindi tahimik ang mga salita ni Grandmaster Yunchi, at malinaw na narinig ito ng mga tao sa malapit. Ngunit hindi rin nagkamali si Grandmaster Wei Kang. Ang mga sangkap ay self-supply, kaya ito ay kanilang sariling kasalanan. Sa tingin mo ba magiging okay si Kuya Long? Nag-aalalang tanong ni Shou Hao. Anong biro? Sino sa tingin mo si Kuya Long? Panoorin at tingnan mo lang. Si Fatty Yu ay talagang napuno ng kumpiyansa. Nakita ni Long Chen na abala na si Xia Baichi sa sarili niyang pagpipino. Gayunpaman, nakatayo lamang siya roon, hindi inihahanda ang kanyang mga sangkap o pinainit ang kaldero. HMPH, sumuko ka na ba? Hintayin mo na lang dilaan ang aking mga daliri sa paa. Nang makitang hindi gumagalaw si Long Chen, naisip niya na si Long Chen ay masyadong natakot upang magpatuloy. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang maputlang dilaw na apoy ang umiral. Bagamat tiyak na hindi nakakuha ng mataas na ranggo si Xia Baichi sa sukat ng personalidad, talagang mataas ang kalidad ng kanyang kill flame. Siya ay tiyak na nasa tuktok ng lahat ng kill apprentice. Hindi nakapagtataka kung gaano siya katiwala at naglakas loob na maglabas ng ganoong pain. Gayunpaman, naakit na si Long Chen sa pain na yon. Ang beast flame ng flame leopard na yon ay hindi partikular na mataas ang ranking sa mga tuntunin ng beast flame. Ngunit ito ay hindi bababa sa 10 beses na mas mahusay kaysa sa kanyang kasalukuyang kill flame. Kung mapapadalisay niya ang apoy ng hayop na yon ng flame leopard, tiyak na makakatulong ito sa kanya. Magagawa niyang pinuhin ang pinakamataas na grado na Star Fusion Pill na lubhang kailangan ni Chuyao. Iyon ay dahil ang mga dayuhang enerhiya sa kanyang katawan ay nandoon ng napakatagal. Para bang isang buto ang tumubo sa isang malaking puno. Kinailangan nito ang pinakamataas na grado na Star Fusion Pill upang ganap na pinuhin ang mga enerhiyang iyon. Ito ay isang bagay na lubos na nalalaman ni Long Chen. Iyon din ang dahilan kung bakit tinanggap niya ang kill battle na ito kahit alam niyang isa itong bitag. Ito ay tulad ng sinabi niya. Ang pain ay masyadong nakakaakit. Napakakinis at tuloy-tuloy ang mga galaw ni Xia Baichi habang tinapos niya ang pag-init ng kanyang kaldero. Natapos ang bawat hakbang ng walang kaunting pag-aalinlangan. Ngumiti si Wei Kang at hinaplos ang kanyang balbas, puno ng kumpiyansa ang kanyang mga mata. Karapat-dapat na linangin ang Baichi. Kung kaya niyang pinuhin ang isang blood condensing pill ngayon na hindi masyadong mababa ang kalidad, maaari siyang ma-promote sa pill adept. Ang blood condensing pill ay isa sa mga kinakailangan para ma-promote sa pill adept. Kung kaya niyang pinuhin ito sa harap ng napakaraming tao, ipahahayag nito sa lahat ng naririto na si Xia Baichi ay maaaring umabante sa mga ranggo. Lahat ito ay dahil sa pagsasanay ni Grandmaster. Kara-rating lang ni Grandmaster at siguradong pagod. Nakahanap na ng lugar si Changfeng para makapagpahinga ka, sabi ni Xia Changfeng. Pagkatapos sabihin yon,
Bumulong siya sa boses na silang dalawa lang ang nakakarinig. Nakahanap na rin si Chang Feng ng dalawang magagandang kambal na kapatid para kay Grandmaster na hindi pa nababaliw. Panipi tuldok. Agad na nagliwanag ang solemn na si Wei Kang, ngunit mabilis niya itong pinigilan. In a normal voice, he said, kailangan ko lang mag-random rest ng konti. Hindi na kailangan ng ganoong bagay. Alam kong hindi gusto ni Grandmaster ang ganoong bagay. Ngunit hindi ba't maganda sa iyo na hayaan ang mga taong sumasamba sa iyo na magkaroon ng ganoong pagkakataon, ngumiti si Xia Changfeng. Ngunit sa loob-loob niya ay nagmumura siya, ikaw na matandang lecher, ang iyong pagnanasa ay isang bagay na alam ng lahat sa ilalim ng langit. Gayunpaman ikaw ay naglalagay pa rin ng gayong pekeng gawa. Haha, hayaan mo na lang may mag-set up niyan. Ang puso ko ay wala sa ganoong bagay, sabi ni Wei Kang. Ang iyong puso ay hindi para sa ganoong bagay. Siyempre hindi, dahil mas gugustuhin mong ipilit ang iyong sarili sa kanila. Saglit na bumulong si Xia Changfeng sa loob ng biglang naging matigas ang kanyang ekspresyon nang mapansin niyang sinimulan ng pinuhi ni Xia Baichi ang blood spirit fruit. Ang tagumpay ng blood condensing pill ay higit na nauugnay sa blood spirit fruit. Kung maaari mong kunin ang dalisay na kakanyahan, kung gayon ito ay madaragdagan ang posibilidad ng tagumpay ng malaki. Maingat na inilagay ni Xia Baichi ang blood spirit fruit sa loob ng kanyang kaldero at dahan-daang pinataas ang temperatura ng pill flame. Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na napinom niya ang ganoong edad na blood spirit fruit. Kaya hindi siya nang ahas na maging pabaya. Hoy, ang ikinagulat ng lahat ay sa isang napakahalagang sandali nang tumahimik ang buong plaza, biglang sumigaw at sumigaw si Long Chen. Bang! Nanginginig ang kamay ni Xia Baichi at ang kanyang pill flame ay biglang tumaas. Na naging sanhi ng blood spirit fruit na yon upang agad na maging abo. Natahimik ang buong plaza habang gulat na nakatingin kay Long Chen. Bang! Long Chen! Isang galit na sigaw ang tumagos sa tenga ng lahat. Ito ay parang isang masamang ghoul na humihingi para sa kanilang buhay, na naging dahilan upang tumindig ang balahibo ng lahat. Ang tunog na yon ay nanggaling sa bibig ni Xia Baichi. Siya ay pambihirang masama at masama ngayon, namula ang kanyang mukha habang nakatitig kay Long Chen. Iyon ang kritikal na sandali sa pagpipino ng blood spirit fruit. Sinusubukan niyang hanapin ang perpektong temperatura para linisin ito. Ngunit sa nakakagulat na pag-iyak ni Long Chen, ang kanyang apoy ay nawala sa kanyang kontrol. Sa oras na nagawa niyang ibalik ito sa ilalim ng kanyang kontrol, huli na ang lahat, at isang napakamahal na 300 taong gulang na blood spirit fruit ay naging abo ng ganoon. Tumulo ang kanyang puso ng dugo. Haha, ang sama ko. Ang ugali ko ay magpainit ng aking lalamunan bago magpino ng mga tabletas. Natatakot akong takutin ka, kaya ilang beses akong sumigaw para sabihin sa iyo na magsisimula na akong magpino. Nakakalungkot talaga, lubusang humihingi ng tawad si Long Chen. Ito ay sinadya, kaya sinadya. Kahit isang bulag ay masasabi. Si Xia Baichi ay halos naglalabas ng apoy mula sa kanyang mga mata. Ngunit wala siyang paraan para kontrahin si Long Chen. Walang panuntunan na nagsasabing hindi maaaring gumawa ng ingay ang kalaban. Sa pagkakataong ito, dumanas siya ng malaking pagkawala. Focus! Malamig na sigaw ni Wei Kang, at saka dahan-daang pinigilan ni Xia Baichi ang kanyang galit. Kung hindi niya pinakalma ang sarili, baka matalo talaga siya. Napaka-focus ko. No need to worry about it, malamig na tugon ni Long Chen. Idiot sister, ipagpatuloy mo ang pagpipino. Sa susunod, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para hindi mo ako masabi, okay? Hindi na naabala si Xia Baichi kay Long Chen. Na may mapupulang ekspresyon, kinuha niya ang kanyang pangalawang hanay ng mga sangkap na panggamot mula sa kanyang special ring. Pagkatapos ay tinakpan niya ang kanyang mga tenga upang hindi na siya mag-alala na muling takutin siya ni Long Chen.
Ang naging dahilan ng kanyang pagkawalang kibo ay talagang kumuha siya ng pangalawang napakatanda na blood spirit fruit. Ang kanyang maraming paghahanda ay tunay na nagdulot ng panlulumo ni Long Chen. At dahil nakabantay na siya sa kanya, mahirap na siyang mabaigo muli. Kaya lang niyang magbitiw sa kanyang malas. Itinaas ni Long Chen ang kanyang kamay at umiral ang dilaw na apoy. Ang naging dahilan ng pagliit ng mga mag-aaral ni Wei Kang ay ang apoy ni Long Chen ay talagang hindi mas mahina kaysa kay Xia Baichi. Bahagyang nagulat din si Grandmaster Yun Chi nang makita niya ang kill flame ni Long Chen. Ang kill flame na yun ay ilang beses na mas malakas kaysa sa huling pagkakataon na nakita niya itong nagpipino ng mga tabletas. Haha, tulad nga ng sinabi ko, si Kuya Long ay tiyak na hindi magkakaroon ng anumang problema. Tingnan mo, mayroon din siyang apoy sa kanyang kamay. Tuwang-tuwa si Fatty Yu sa kanyang sarili. Kahit para sa kanila, ito ang unang pagkakataon na nakita nila si Long Chen na nag-condense ng pill flame. Sila ay naging higit na kalmado, nangangahulugan ito na si Long Chen ay isang tunay na pill apprentice. Ang kanyang pill flame ay bumulaga sa maraming tao, bagamat sinabihan na sila ng kanyang pagkakakilanlan bilang pill apprentice, pinagdudahan pa rin nila ito. Ang pagkakita sa kanyang pill flame ng personal ay nagtanggal ng marami sa mga pagdududa na iyon. Talaga kayang naging pill apprentice siya sa loob lamang ng 2 buwan nang walang naunang pundasyon. Napuno sila ng pagpupuri habang nakatingin sila sa ayos at matatag na Grandmaster na si Yun Chi. Mapait na tumawa si Yun Chi sa loob. Siya lang ang nakakaalam na ang pill refining arts ni Long Chen ay hindi niya itinuro. Tila maraming sekreto si Long Chen sa paligid niya. Pinagmasdan ni Chu Yao ang pag-condense ni Long Chen sa kanyang pill flame. Matapos patatagin ang apoy, sinimulan niyang painitin ang kaldero. Ang kanyang mga galaw ay napakagaan at ang kanyang ekspresyon ay kalmado. Hinahayaan ang kanyang labis na kinakabahan na puso na makapagpahinga ng kaunti. Si Xia Baichi ay muling pinatatag ang sarili at patuloy na nililinis ang kanyang blood spirit fruit. Nagkaroon si Long Chen na sumigaw muli sa kanya. Ngunit sa pag-iisip kung gaano kababa ang kanyang tsansa na magtagumpay sa pagkakataong ito. Kasama ang nakakahiya na pangungutya ng iba, nagpasya siyang talikuran yon at simulan ang pagpino sa sarili niyang blood spirit fruit. Ang kanyang blood spirit fruit ay nasa laki lamang ng isang longgan at mas mababa kumpara sa 300 taong gulang na blood spirit fruits ni Xia Baichi na kasing laki ng kamao. Hindi lamang ang laki ay naiiba, ngunit ang kadalisayan ng kakanyahan sa loob ay mas mababa. Masasabing nasa likod na si Long Chen bago pa man nagsimula ang kompetisyon. Ito ay tiyak na hindi patas. Kaya lang niyang gawin ang lahat para itapon ang mga dumi sa loob ng kanyang blood spirit fruit. Sa mga tuntunin ng huling kalidad ng tableta, siya ay isang hakbang sa likod. Kailangan niyang makabawi sa ibang lugar. Biglang sumabog sa lakas ang kanyang apoy. Napuno ng kanyang pill flame ang buong pill furnace at ang nakakatakot na apoy ay nagbigay sa lahat ng nakakapasong pakiramdam. Napakalakas ng espiritual na lakas. Maging si Wei Kang ay nagulat. Ginagamit ni Long Chen ang kanyang spiritual strength bilang panggatong para sa kanyang pill flame at hinati pa ang isang bahagi nito upang protektahan ang esensya ng blood spirit fruit para hindi ito mawala. Ang ganitong uri ng pamamaraan ay lubhang ligaw. Ngunit nang makabawi siya sa kanyang pagkagulat, ninisya niya ito. Totoo na ang kanyang espiritual na lakas ay napakalakas, ngunit ang kanyang blood spirit fruit ay wala pang 50 taong gulang. Bukod dito, iyon ay isang 300 taong gulang na prutas. Ang pag-aaksaya ng ganito karaming spiritual strength sa maagang yugto ay nangangahulugan na hindi siya magkakaroon ng sapat na spiritual strength para isil ang pill sa kritikal na sandali ng pill condensation. Ito ay isang landas ng kabiguan sa mga mata ni Wei Kang. Malinaw na hindi ito paraan ng pagpino ng isang dalubhasa. Tanging si Grandmaster Yun Chi ang hindi nagulat sa aksyon ni Long Chen. Hindi niya maiwasang maiyak sa ganoong karangyang pamamaraan.
Tanging si Long Chen lamang ang may mga kwalifikasyon na gumamit ng gayong pamamaraan sa kanyang napakalaking espiritual na lakas. Sa loob ng Long Chen Cauldron ay isang tumpok ng pulang pulbos na inilabas niya. Ang pulbos ay sobrang pula at walang maraming batik sa loob nito, hinahayaan siyang makapagpahinga ng kaunti. Ang mga batik na iyon ay mga dumi, ngunit sa kanyang kasalukuyang lakas ng apoy, imposibleng lubusang linisin ang mga ito. Ito na ang pinakamahusay na magagawa niya. Sa pagtingin sa tagiliran ni Xia Baiqi, nakita niya na pagkatapos niyang isaksak ang kanyang mga tainga, nagawa niyang ganap na huwag pansinin ang buong mundo at napakahusay. May tumpok din ng pulang pulbos sa tabi niya. Iyon ang nakapagpapagaling na asensya ng Blood Spirit Fruit. Ang naging sanhi ng pagliit ng mga mata ni Long Chen ay ang 300 taong gulang na Blood Spirit Fruit ay talagang iba sa kanya. Ang pulbos na iyon ay mas maliwanag kaysa sa kanya at may mas kaunting mga dumi. Hindi niya maiwasang sumimangot. Gaano man kahusay ang mga diskarte sa pagpino na mayroon siya, hindi siya nang ahas na ipakita ang alinman sa mga ito. Kung napansin ito ng hamak na si Wei Kang, masusumpungan niya itong napaka-fishy. Sa ngayon, kailangan niyang gawin ang mga bagay ng paisa-isa. Kung talagang hindi siya maaaring manalo ng normal, pagkatapos ay mag-iingat siya sa hangin at gagawa ng ilang marahas na hakbang. Sa anumang kaso, tiyak na hindi siya magpapatalo. Pinipino ang damo pagkatapos ng damo, natanto niya na higit sa kalahati ng oras ang lumipas. Para naman kay Xia Baiqi, tinatakan na niya ang kanyang furnace at sinimulang linisin ang peel. Matapos i-seal ang furnace, nangangahulugan ito na natapos na ito. Maliban sa huling sandali ng pag-condense ng tableta, walang ibang hakbang na malamang na mab-I-go. Long Chen, malapit nang matapos ang oras. Inaabangan ko talaga ang oras na lumuhad ka sa harapan ko. Inalis na ni Xia Baiqi ang kanyang earplug at malamig nang inisyan si Long Chen. Ang kanyang selyadong furnace ay kailangan lamang magpanatili ng isang matatag na pale flame. Upang mabayaran ang kanyang hinaing laban sa kanya, sinimulan niyang tangkaing abalahin siya. Nakikiusap ako sa iyo, itikom mo ang iyong bibig. Ang kalokohang ibinubulalas mo ay makakaapekto sa kalidad ng hangin, sabi ni Long Chen. Ikaw, dahil sa galit ni Xia Baiqi, tumalo ng bahagya ang pale flame niya. Natakot siya at pinilit siyang pakalmeyan ang sarili. Hindi na siya naglakas loob na magsalita at muling nagsuot ng earplugs. Napagtanto niya na sa isang labanan ng mga salita, kahit 10,000 sa kanya ay hindi katumbas ni Long Chen. Sa ngayon, itinuon niya ang lahat ng kanyang lakas sa tableta. Inaasahan niya ang sandali kung kailan mapahiya si Long Chen sa kanyang harapan. Tinatakan din ni Long Chen ang kanyang pugon makalipas ang ilang sandali. Pareho silang hinihimok ng dalawa ang kanilang pale flames na pataasin ang bilis ng pagbuo ng medicinal peel. Bang, makalipas ang 1/4 na oras, nagsimulang umunlad ang pale furnace ni Xia Baiqi. Agad na natuwa ang orihinal na tahimik na plaza. Kahit na hindi pa sila nakakita ng mga tabletas na pinipino noon, narinig nilang lahat na kapag nabuo ang tableta, ang mga kakaibang kaganapan ay magaganap sa furnace ng tableta. Ito ay malinaw na isang tanda ng pagbuo ng tableta. Palakas ng palakas ang tunog, at ang hurno ay nagsimulang manginig ng malakas. Sa malamig na sigaw, inihampas ni Xia Baiqi ang kanyang mga kamay sa kanyang peel furnace, bumubuhos ang kanyang spiritual strength, bomb. Isang malaking pagsabog ang umalingaw-ngaw at pagkatapos ang peel furnace ay naging ganap na tumahimik. Hindi napigilan ni Xia Baiqi ang sarili niyang pananabik. Sa kanyang masaganang karanasan sa pagpino ng tableta, siya ay 70% sigurado na matagumpay niyang napino ito sa kabila ng medyo kinakabahan sa loob. Dahan-daang inabot ang kanyang kamay sa hurno. Isang makakapal na halimuyak ng tableta ang tumalsik at mabilis na kumalat sa buong plaza. Ang siksik na bango, maraming tao ang nagulat, at labis na nasiyahan si Wei Kang. Kahit hindi tumitingin,
masasabi niyang nagtagumpay siya sa halimuyak na ito. HAHAHAHA. Inilabas ni Sia Baichi ang isang bilog na tabletang panggamot, puno ng lagnat na pananabik ang mukha niya. Pero dahil sa sobrang excited niya, parang magaspang at mahirap pakinggan ang tawa niya. Sino ang tumapak sa leeg mo? Sinulyapan ni Long Chen si Sia Baichi at nagtanong ng may labis na pag-aalala. Kahit alam niyang pinagtatawanan siya nito, wala siyang pakialam. Malamig ang tingin nito sa kanya. Anak, hinihintay kitang yumuko sa akin, haha. Ilang beses umiling si Long Chen at hindi na nagsalita. Pero naalarma talaga siya sa loob. Napakabuti talaga ng swerte ng baliw na babaeng ito. Talagang napino niya ang isang middle grade na blood condensing pill. Hindi nakapagtataka na tumawa siya ng napakalakas. Mayroong isang napakahinang linya ng tableta sa kanyang tableta, at bagaman ito ay napakahina, walang duda na ito ay isang linya ng tableta. Sa kakayahan ni Sia Baichi, tiyak na hindi hihigit sa 1% ang posibilidad na mapino niya ang naturang middle grade medicinal pill. Pinaburan ba ng langit ang mga idiot? Hindi mapigilan ni Long Chen na magmura sa loob. Kung nagpatuloy ng ganito, baka matalo talaga siya. Hindi, kailangan niyang mag-isip ng paraan. Sa oras na ito, nagsisimula na ring manginig ang pill furnace ni Long Chen, ibig sabihin ay malapit na ring mabuo ang kanyang tableta. Naabot na niya ang pinakakritikal na sandali. Crap, kailangan kong manalo. Huminga ng malalim si Long Chen. Sa harap ng gulat na mga mata ng lahat, ipinatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng furnace ng tableta at bahagyang binuksan ang takip. Ano, si Yun Chi ay lubos na nabigla. Sa kritikal na sandali na ito kapag nabubuo ang tableta, talagang hindi mo mabuksan ang takip ng hurno. Kung hindi, ang nakapagpapagaling na kalikasan sa loob ay mawawala. Maging si Wei Kang ay nabigla. Ang mga kilos ni Long Chen ay ganap na hindi karaniwan para sa pagdadalisay ng mga table tasks. Ngunit siya ay mukhang ganap na seryoso at tila hindi siya sumusuko. Kasabay ng pagbukas niya ng takip, ang espiritual na lakas ni Long Chen ay nagsimulang kumalat at mahigpit na nakalok sa likas na panggamot sa loob ng pill furnace. Boom boom boom. Ang pill furnace ay patuloy na naglalabas ng mga paputok na tunog at bumubuhos ang pawis sa mukha ni Long Chen. Ang medicinal pill sa loob ng furnace ay kumikilos tulad ng isang nagpupumiglas na ligaw na toro. Ginamit ni Long Chen ang kanyang spiritual strength para isil ito, ngunit ang dami ng spiritual strength na ginamit ay lubos na nakakagulat. Crap, halos wala na ako sa spiritual strength. Biglang nakaramdam ng pagkapagod si Long Chen. Sumigaw siya, galit na ipinadala ang kanyang espiritual na lakas. Boom! Mahika, nayanig ang buong martial arena kasama ang pill furnace. Sumara si Long Chen at mahigpit na idiniin ang takip ng hurno. Tanging kapag ang pill furnace ay naging parin, si Long Chen ay nakapagpahinga na sa wakas. Basang-basa ang buong katawan niya sa pawis. Masyadong malaki ang dami ng enerhiya na ginamit niya ngayon. Dahan-daang binubuksan ang takip, lumutang ang halimuyak ng tableta. Sa pagtingin sa medicinal pill sa loob ng furnace, biglang nagbago ang ekspresyon ni Long Chen. Nang makitang biglang nagbago ang ekspresyon ni Long Chen, lumubog ang puso ni Chu Yao. Si Shifeng, mataba na si Yu, at ang iba pa ay natakot din. Napakalaki ng halaga ng pagkatalo niya. Ito ay isang bagay na mahirap kunin kahit sa kamatayan. Ngunit malamig na ngumiti si Xia Changfeng sa loob nang makita niya ang ekspresyon ni Long Chen. Haha, Long Chen, ano pang hinihintay mo? Bakit hindi ka pa lumalapit sa kowtow? Ngumisi si Sia Baichi kay Long Chen, na tila labis na nasisiyahan sa kanyang sarili. Ang mapahiya si Long Chen ay halos mas mabuti kaysa ma-promote bilang pill adept para sa kanya. Ang kanyang katawan ay hindi maiwasang magsimulang manginig sa pag-asa. Napakaseryoso ng mukha ni Long Chen habang dahan-dahan siyang naglabas ng isang tabletang panggamot mula sa furnace ng tableta. Nanghihinayang niyang sinabi,
Gusto kong maging low-key, ngunit hindi ako pinayagan ng langit. Ngayon lang nakita ng lahat na si Long Chen ay talagang may hawak na bilog na tabletang panggamot. Isinusumpa nila siya dahil sa sobrang pagkalungkot. Yung bastos, si Chu Yao ay parehong nagulat at natuwa. Siya ay talagang natakot na walang kabuluhan sa sandaling iyon. Heavens, I think baka mamatay na talaga ako. Kung ito ay magpapatuloy ng ganito, hindi ito kakayanin ng aking puso. Bumagsak si Fatio sa lupa nang walang magawa. Sa oras na ito lamang napagtanto ng mga tao na si Long Chen ay gumawa ng isang aksyon. Ito ay totoo lalo na para kay Xia Baichi na parang sinampal siya sa mukha. Long Chen, naglakas loob ka bang paglaruan ako? Galit na galit ni Xia Baichi. Ito ay kumukuha lamang ng kaunting pag-ikot ng mga tao, kaya bakit ang seryoso mo? Random na sabi ni Long Chen. HMPH, Long Chen, kahit na pinuhin mo ang blood condensing pill, matatalo ka pa rin. Mababa lang ang pill na na-refine mo, samantalang ang sa akin ay middle grade. Itinaas ni Xia Baichi ang kanyang kamay, ipinakita ang linya ng tableta. Lahat ng kalapit na tao ay kitang-kita ito ng napakalinaw. Ate Baichi, ang talino mo talaga. Maaari mo nang pinuhin ang isang middle grade second-tier medicinal pill sa murang edad. Talagang hinahangaan ka ng mga tao, bulalas ng prinsipe ng korona na si Chu Yang. Isang pill adept ang batang ito ay bihirang makita, marahil isang beses lamang bawat ilang dekada. Ang gayong talento ay tiyak na makakarating sa landas ng tableta. Nang makita ni Long Chen ang kanyang mapanuksong mukha, walang pakialam na sinabi ni Long Chen, sino ang nanalo at kung sino ang natalo ay hindi mo desisyon. Sinusubukan mo bang manligaw? Ang aking medicinal pill ay may linya ng tableta, at ang sa iyo ay wala. Hindi mo ba nakikita ang napakalinaw na pagkakaiba? Ngini siya ni Xia Baichi. Tama ka na ang sa iyo ay isang middle grade medicinal pill. Pero middle grade din ang pill na nasa kamay ko. Itinaas ni Long Chen ang tableta sa kanyang kamay. Para kay Long Chen na ilagay ito ng ganito ay nabigla ang lahat. Ngunit pagkatapos itong maingat na suriin, tila ba ang tableta sa kanyang kamay ay ganap na ordinaryo. Bagamat ito ay matambok at bilog, walang mga linya ng tableta. Middle grade medicinal pill, HMPH, bakit hindi ko masabi, ngini siya ni Xia Baichi. Nakikiramay talaga ako sa iyo. Napakabata, ngunit ang iyong mga mata ay bulag. Sino ang nagsabi na ang middle grade medicinal pill ay kailangang magkaroon ng pill lines? Bamantong hininga si Long Chen. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Wei Kang dahil doon. Ang pagkabigla ay lumitaw sa kanyang mga mata, at tinitigan niya ang gamot na nasa kamay ni Long Chen. Ngayon lang niya naramdaman na medyo kakaiba ang tableta. Mula sa sinabi ni Long Chen, naisip niya kung ano ang ginawa niya bago bumuo ng tableta at agad na naging medyo nataranta. Ilabas ang pill appraisal device. Kasunod ng mga tagubili ni Grandmaster Yun Chi, isang pill apprentice ang magalang na nagdala ng malaking kagamitan. Mukha itong mesa at may binga sa gitna para sa paglalagay ng medicinal pill. Ito ay may pinakamahusay na katumpakan para sa pagtatasa ng grado ng isang medicinal pill. 60% essence, natutugunan ng medicinal pill ni Miss Baichi ang mga pangangailangan para sa middle grade medicinal pill. Binasa ng pill apprentice ang pagbabasa ng device. Kung ang kakanyahan ay bumubuo ng 50% ng tableta, kung gayon ito ay mabibilang na mababang grado. 60% ang magiging middle grade. Ang blood condensing pill ni Xia Baichi ay kakatapos lang ng grade. Long Chen, gusto ko talagang malaman kung ano ang espesyal sa iyong middle grade medicinal pill. Binawi ni Xia Baichi ang kanyang tableta at ninisyan si Long Chen. Hindi siya naniniwala na ang medicinal pill ni Long Chen ay talagang umabot sa middle grade. Dahil walang mga linya ng tableta, sino ang sinusubukan niyang dayin? Ito ay isang huling pakikibaka lamang. Kung gayon, tingnan mong mabuti.
Tumawa si Long Chen at iniabot ang kanyang medicinal pill sa pill apprentice. Anumang mga medicinal pill na kagagaling lang ay magkakaroon ng manipis na pill membrane na sumasaklaw dito sa loob ng 6 na oras na hindi mapepeke. 63% kakanyahan, ang medicinal pill ni Mr. Long Chen ay nakakatugon sa mga pangangailangan para sa middle grade medicinal pill. Binasa ng pill apprentice ang bagong babasahin. Si Xia Baiqi ay natulala hanggang sa punto na kahit ang tableta sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa, ang kanyang ulo ay ganap na blanko, nawala siya. Hindi lang siya, nagulat din ang iba, lalo na si Wei Kang. Nang mabasa ang numero sa device, tuluyang namula ang kanyang mukha. Lahat ng nangyari sa pagdadalisay ay naobserbahan niya, kaya siguradong hindi ito peke. Talagang pinino ni Long Chen ang isang middle grade na tableta nang walang anumang linya ng tableta. Karaniwan, ang panggamot na grado ng tableta ay tinutukoy sa panahon ng proseso ng pagpino. Iyon ang dahilan kung bakit ibinigay ni Wei Kang kay Xia Baiqi ang 300 taong gulang na blood spirit fruits. Masasabing siya ay itinakda sa isang hindi magagapi na posisyon. Kung hindi sana siya kumilos ng napakaganda at ginamit ang apoy ng hayop ng flame leopard bilang isang premyo. Ngunit ngayon ay natalo si Xia Baiqi. Hindi pwede, kasuklam-suklam na bastard. Long Chen, talagang peke ang binigay mo sa amin. Bumili ka sa appraiser. Papatayin kita. Biglang sumigaw ng mga akusasyon si Xia Baiqi at para siyang baliw. Kinasusuklaman ni Long Chen ang pakikitungo sa kanya. Basta't lumapit siya. Papalipad siya sa isang sipa. Baiqi, tumigil ka. Huwag kang gumawa ng eksena. Hinawakan siya ni Wei Kang at mahigpit na binalaan. Naunawaan niya na ang kanilang pakana ngayon ay natapos sa isang ganap at hindi inaasahang kabiguan. Kung tatanggihan niya ang kanyang mga salita sa harap ng maraming tao, talagang wala na siyang mukha. Kaya wala siyang choice kundi pigilan siya. Nagpumiglas si Baiqiachi sa hawak ni Wei Kang. Sumigaw siya, ikaw na matandang lecher, ano ang sinabi mo kahapon nang makipaglaro ka sa akin sa kama? Hindi mo ba sinabi na ang apoy ng hayop ng flame leopard ay tiyak na pag-aari ko? Ibigay mo sa akin. Malungkot na sigaw niya, umaalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong plaza kaya narinig ito ng bawat isa. Napakaraming tao ang umiling. Ang Wei Kang na ito ay talagang basura sa kabila ng kanyang pagiging grandmaster. Dati, chismis lang tungkol sa kakulaitan niya. Ngunit ngayon sa mga salita ni Xia Baiqi, walang sino man ang hindi tumitingin sa kanya. Si Wei Kang ay naging purple sa galit at sinampal si Xia Baiqi na nahihilo. Sobrang sama ng loob ni Baiqi at nagsimulang magsalita ng kalokohan. Ibaba mo siya. Matapos may baba si Xia Baiqi, tahimik ang buong plaza. Sumulyap si Long Chen kay Wei Kang at inabot ang kanyang kamay. Ibigay mo, mahika. Ang mukha ni Wei Kang ay sobrang hindi magandang tingnan, at ang kanyang puso ay dumudugo. Napakahalaga ng flame leopard beast flame na ito, at talagang inihanda niya itong iwan para kay Xia Baiqi. Ngunit hindi niya inaasahan na ang pagtatangka niyang makakuha ng kalamangan kay Yun Chi ay haantong sa isang malaking kawalan. Sa halip na mawala ang mukha ni Yun Chi, nauwi sa pagkawala ng sarili niyang mahalagang kayamanan. Ngunit sa harap ng napakaraming tao, talagang wala siyang mukha na talikuran. Kunin mo, kinuha ni Long Chen ang bote. Sa loob, nakakita siya ng pumipintig na bola ng apoy at hindi napigil ang mapasigaw sa tuwa. Haha, salamat. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Long Chen na hindi masama ang matandang ito. Maaari mo bang sabihin sa akin kung paano mo ito nagawa? Si Wei Kang ay ayaw sa loob, sa pagkakataong ito siya ay tunay na nagdusa ng pagkawala. Saglit na nag-alinlangan si Long Chen. Ngunit nang makitang pinadalhan din siya ni Grandmaster na si Yun Chi ng isang nakapagpapatibay na tingin, ngumiti siya, dahil sa paggalang ko sa iyong edad, sasabihin ko sa iyo, ito ay isang lihim na sining para sa pagpino ng mga tabletas.
Nakita ko ito sa recording ni Kego kung saan kasama ang teknik na ito. Kapag ang tableta ay malapit ng mabuo, gumawa ng isang maliit na pambungad at gumamit ng isang bahagi ng espiritual na lakas upang mailok ang nakapagpapagaling na kalikasan at isa pang bahagi upang maalis ang mga dumi. Ito ay nagpapahintulot sa iyo na dalisayan ito ng 2 beses. Ngayon, naiintindihan mo na ba? Mga recording ni Kego. Ang ibig mo bang sabihin ay ang Pilking na si Kego? Nagulat si Wei Kang. Hindi ko alam. Sa anumang kaso, nakita ko ito sa isang libro. Hanapin mo ito para sa iyong sarili. Umiling si Long Chen. Hindi niya sinabi ang buong katotohanan. Upang hindi magkaroon ng anumang hinala, dumaan siya sa marami sa mga pamamaraan na naitala sa loob ng guild. Sa loob nila, naroon talaga ang teknik na inilarawan niya. Ngunit ang pamamaraan ni Long Chen ay hindi eksaktong pareho. Ang pamamaraang iyon ay nagsabing gumawa lamang ng isang pambungad, ngunit si Long Chen ay gumawa ng 2 pagbubukas. Ang isang siwang ay ginamit upang ilabas ang mga dumi, habang ang isa naman ay ginamit upang sumipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Kung hindi, ang espiritual na chi sa loob ng kaldero ay hindi sapat para sa tableta upang matunog. Kung isang pambungad lamang ang ginamit, kung gayon ang espiritual na chi ay lalabas lamang at hindi papasok. Gaano man kalakas ang iyong espiritual na lakas, hindi mo magagawang mabuo ang tableta sa huli at mapupunta sa isang tumpok ng panggamot na abo. Lumakad si Long Chen patungo kay Grandmaster Yun Chi at yumuko. Tumango si Yun Chi. Ang pagpapakita ni Long Chen ngayon ay ganap na nalampasan ang kanyang mga inaasahan. Kasabay nito, hinangaan niya ang katapangan ni Long Chen na nagbigay daan sa kanya na maglakas loob na sumugal sa kabila ng mga panganib. Ngayong may beast flame na si Long Chen, ang kanyang kill flame ay magiging kahit 10 beses na mas malakas kapag napinaw niya ito. Sa isang malakas na kill flame bilang suporta at dinagdagan ng kanyang makapangyarihang spiritual strength, ang landas ng alchemy ni Long Chen ay magiging ganap na patag at madali para sa kanya na tahakin. Naglakad si Long Chen papunta kay Chu Yao. Sa pagtingin sa kanyang kaakit-akit na mukha, halos hindi niya maiwasang isubsob ang sarili sa kanyang dibdib. Ang kanilang pagpapakita ngayon ay nakalusot sa anumang mga nakaraang hadlang sa pagitan nila, at ang kanilang 2 puso ay mas malapit. Talagang tutuperan ko ang ipinangako ko sa iyo. Maniwala ka sa akin, tahimik na sabi ni Long Chen. Cute na tumango si Chu Yao. Nang makita ang kanyang determinasyon, napuno siya ng init at nadama na parang hindi na siya nag-iisa. Bahagyang yumuko si Long Chen sa Empress Dowager bago naglakad sa martial arena at bumalik sa kanyang sariling lugar. Naakit niya ang tingin ng lahat habang naglalakad siya. Nagniningning ang mga mata lalo na ang mga babae. Ang pagpapakita ni Long Chen ay magaspang at ligaw. At saka, nagmura talaga siya sa harap mismo ni Grandmaster Wei Kang. Ito ay parehong sariwa at nakapagpapasigla sa kanila. Pagkatapos sa ibabaw ng yugto ng pagpino, ipinakita niya ang madali at kalmadong pamamaraan ng pagpino niya. Siya ay ganap na hindi napigilan at nagawang makabawi ng maganda sa huling sandali. Ang gayong tao ay isang taong hindi pa nila nakilala. Siya ay ganap na nobela. Nang dumaan si Long Chen sa kanila, marami sa mga matapang ang sumubok na akitin siya. Sa sandaling siya ay naupo, ang matabang Yu at ang iba pa ay sumabog sa pananabik. Kuya Long, napakalakas mo talaga. Haha, ngayong nakakuha na ako ng Beast Flame, ginagaranti ako na hahayaan ko kayong umakyat sa Blood Condensation Realm. Nang makita ang kanilang pag-aalala para sa kanya, naantig ang puso ni Long Chen. Bagamat siya ay nasa ibabaw ng entablado, nakita niya ang lahat ng nangyayari sa ibaba ng entablado. Kaya, lahat ng emosyon nila para sa kanya ay isang bagay na nakita niya. Si Fatty Yu at ang iba pa ay walang mataas na cultivation base. Habang lumalakas si Long Chen, mas maraming tulong ang maibibigay niya sa kanila. Noong nakababa si Long Chen, ang mga taong ito ay palaging kasama niya. Ang pakiramdam na ito ay napakahalaga kay Long Chen.
Habang nag-uusap sila, biglang umalingaw-ngaw ang isang pagsabog ng tagay, at nagising si Long Chen at ang iba pa. Tumawa si Shifeng. Nagsimula na ang totoong party. Itinaas ni Long Chen ang kanyang ulo upang tumingin at nakita ang isang makapangyarihang kabataan na nakatayo sa gitna ng martial arena. Ikinulong niya ang kanyang kamao sa lahat ng direksyon. Hindi nakilala ni Long Chen ang binatang ito. Pero pag-akyat pa lang niya sa stage ay naghiyawan na ang mga tao. Parang medyo sikat siya sa kabisera. Sa oras na ito, napansin ni Long Chen na, kahit sa labas ng plaza, mayroong hindi mabilang na mga tao. Noong bago pa sinindihan ang mga parol, may isang lugar na nakalaan lamang para sa mga maharlika, ngunit ngayon ay bukas na ito sa lahat. Mahika, walang mga paghihigpit sa katayuan para sa labanan sa numero 1 Junior Warrior. Sa pagtingin sa kung saan nanonood ang Empress Dowager sa mga labanan, napansin niyang marami na rin ang mga tao doon. Kabilang sa kanila ay ang Savage Marquis. Ang mga taong iyon ay malamang na nasa mas matatandang bahagi, ngunit ang kanilang mga katawan ay lumalakas pa rin sa lakas. Sila ay mga blood condensation cultivator at isang mahinang mamamatay tao na aura ang nagmula sa kanilang mga katawan. Sila ay malinaw na tunay na mga eksperto. Sinusukat ni Long Chen ang mga taong iyon nang umalingaw-ngaw ang isa pang pagsabog ng palakpakan. Isang lalaki ang tumalo ng 10-10 metro at bahagyang lumapag sa martial arena. Ang kanyang anyo ay lumilitaw na sobrang kalmado at kumpiyansa. Kaya ito ay Feng Yang. Medyo namangha si Shifeng nang makita niya ang taong iyon. Ano, kilala mo ba siya? Tanong ni Long Chen. Yup, kasing edad ko lang siya. Sumali siya sa hukbo 2 taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, nasa ikatlong heaven stage pa lang siya ng chi condensation, ngunit ngayon ay nasa ikawalong heaven stage na siya. Ang tumalon sa 5 menor de edad na kaharian sa loob lamang ng maikling 2 taon ay talagang nakakagulat sa mga tao. Hindi naman nakakagulat. Pagkatapos sumali sa hukbo, tiyak na dumaan siya sa ilang mga misyon at nakaligtas sa maraming sitwasyon sa buhay at kamatayan. Ang ganitong uri ng bilis ay normal sa ilalim ng mga sitwasyong yun. Tumango si Long Chen. Itong Feng Yang ay talagang hindi masama. Bagamat hindi mataas ang kanyang cultivation base, ang bakas ng nakamamatay na aura sa kanyang katawan ay hindi kayang hawakan ng mga taong ito na lumaki. Panipi tuldok. Habang nag-uusap sina Long Chen at Shifeng, kumilos na si Feng Yang at talagang ito ay tulad ng sinabi ni Long Chen. Kahit na ang taong nauna sa kanya ay mukhang malakas at may katulad na cultivation base kay Feng Yang, ang kanyang tunay na kakayahan sa pakikipaglaban ay malayo sa Feng Yang, at siya ay natalo sa wala pang 10 palitan. Sa martial path, ang pagkakaroon lamang ng mas mataas na cultivation base ay hindi nangangahulugan na mayroon kang mas mataas na kakayahan sa pakikipaglaban. Minsan, ang isang hindi mapigilan, kahanga-hangang paraan ay mawawala ng kumpiyansa sa kalaban at matatakot sa iyo. Ito ay haantong sa pagbaba ng kanilang lakas sa labanan. Kaya naman, habang lumalakad ka sa martial path, mas kailangan mo ng malakas na martial heart. Iyon ay magbibigay daan sa iyo na malampasan ang iyong mga hadlang at hindi mapanghinaan ng loob sa mga pag-urong. Tinapat ni Long Chen ang balikat ni Shifeng. Alam ko, maaari akong mamatay, ngunit hindi ako maaaring sumuko. Tumango si Shifeng. Ngumiti si Long Chen. Limitado ang talento ni Shifeng, at ang kanyang cultivation path ay magiging mahirap. Ngunit kung pananatilihin niya ang isang matatag na puso, talagang makakagawa siya ng isang himala balang araw. Magkasunod na tinalo ni Feng Yang ang 3 malalakas na kalaban bago tuluyang napagod. Sa huli, pinalipad siya ng isang tao at walang pagpipilian kundi ang pumayag. Aakyat na ako ngayon. Oh, kanina pa? Kaya mo ba? Medyo nabigla si Long Chen. Itinuturing kong isang uri ng pagsasanay ang patimpalak na ito para sa aking sarili. Ang mga resulta ay hindi mahalaga. Sa halip, kailangan kong patatagin ang aking martial heart, ngumiti si Shifeng. Ang ganda, Kuya Shi.
Aabangan ka naming lahat mula rito. Lalong natuwa si Fatio, at ang iba sa kanila ay gustong makitang manalo si Shifeng. Kaya mota, tinapat ni Long Chen ang kanyang mga balikat. Dumating si Shifeng para humingi ng payo. Kasunod ng sigaw ni Shifeng, parang pumalakpak ang kulog sa plaza, at ang buong pulutong ay nagpalabas ng malaking saya. Malinaw, medyo sikat si Shifeng sa mga nakababatang henerasyon ng kabisera. Si Fatio at ang iba pa ay nalunod sa baha ng pagpalakpak. Napakalakas nito kaya hindi nila marinig ang sarili nilang boses. Nagtinginan sila sa isa't isa ng may pagtataka at pagka-awkwardan. Madilim at nakareserba ang mukha ni Shifeng. Habang siya ay nakatayo sa ibabaw ng entablado, binigyan niya ang mga tao ng sensasyon ng pagiging isang malaking bundok na hindi matitinag ng sinumang tao. Siya ay nakikipaglaban sa isang ikasyam na eksperto sa Heaven Stage Chi Condensation, ngunit nang makita ng taong yon si Shifeng, agad siyang naging isang estatwa. Halika sa akin, gagamitin ko lang ang kapangyarihan ng ikasyam na Heaven Stage ng Chi Condensation. Bahagyang ngumiti si Shifeng. Natural na hindi maiwasan ang taong yon na magalit sa provocation na yon. Nakatingin sa kanila ang lahat. Kaya napalingon siya, HMPH, sinong humingi ng tulong sayo? Ang taong yon ay nakatatak sa lupa at isang suntok ang dumating kay Shifeng. Ngunit hindi man lang ito tinapunan ni Shifeng. Hindi ba masyadong mayabang itong si Shifeng? Tulad ng iniisip ng mga tao na si Shifeng ay may malaking kaakuhan, ang taong iyon ay biglang nagpadala ng pangalawang suntok patungo sa kanyang ibabang tiyan. Ang una ay talagang isang pagkukunwari lamang. Isang malaking palad ang sumalubong sa suntok na yon. Hinawakan ni Shifeng ang kamao ng taong yon at nagsimulang maglapat ng puwersa. Oras na para umalis ka. Ang taong yon ay nagpakawala ng isang gulat na sigaw habang ang kanyang katawan ay lumipad ng 12 metros sa hangin. Maya-maya, napasubsob siya sa mukha. Pagkalapag, nagdura siya ng dumi at nagmura ng ilang beses. Tumalikod siya para umalis, nagpasya na hindi na tumingin sa iba pang mga laban. Nakakatakot si Kuya Shi. Sinamantala ni Fatio at ng iba pa ang sandaling ito para isiga ang slogan na ito. Kasunod ng kanilang sigaw, malakas na naghiyawan ang mga tao. Ang mga tagay na ito ay naglalaman din ng hindi mabilang na mga sigaw ng mga dalaga. Ngumiti si Long Chen, hindi nakakagulat na maraming tao ang gustong umakyat para lumaban. Ito ang pinakamahusay na paraan para maakit ng mga lalaki ang mga babae. Biglang naramdaman ni Long Chen ang isang titig na dumarating sa kanya mula sa mga upuan sa itaas. Pagtingin niya, nakita niyang nakatitig sa kanya si Chuyao. Ngumiti ito at kinindatan siya dahilan para agad itong namula at mabilis na bumaba ang ulo. Ngunit napuno ng saya ang kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi napansin ni Long Chen o Chuyao na ang maliliit na galaw nilang ito ay napansin ng ibang tao. Namumula ang mukha ni Xia Changfeng, at bigla siyang bumulong sa isang katabi niya. Kumusta ang iyong scouting? Nahanap mo na ba ang bottom line niya? Sinubukan siya ng inyong lingkod. Ang kanyang cultivation base ay lubhang kakaiba, at ang kanyang tunay na antas ay hindi mahanap. Pero, in terms of combat ability, hindi niya nahihigitan ang early blood condensation, bulong ng taong yon. Kung naroon si Long Chen, makikilala niya kaagad ang boses ng taong ito bilang ang taong peking nagtangkang pumatay sa kanya. HMPH, mabuti yon. Huang Chang, dapat mo siyang patayin ngayon. Gawin mo ang iyong makakaya na huwag ibunyag ang labis ng iyong nakatagong lakas, malamig na utos ni Xia Changfeng. Ang Huang Chang na ito ay isa sa kanyang mga bodyguard, ang lalaking may peklat sa kanyang mukha. Malupit na ngumiti si Huang Chang, huwag kang mag-alala master. Tiyak na hindi siya makakaligtas sa gabi. Bang! Walang sabi-sabi na si Shifeng na nakarating na sa blood condensation realm ay hindi mapigilan. Tinalo niya ang 18 sunod-sunod na tao, na pinupuno ng pananabik ang mga tao. Ang huling 2 tao ay mga eksperto din sa blood condensation,
ngunit sa mga tuntunin ng lakas ng labanan, medyo mas mahina sila kaysa sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Shifeng ay nakatanggap ng tulong ni Long Chen nang makapasok sa blood condensation, kaya ang kanyang pundasyon ay mas matatag kaysa sa iba, na nagbibigay sa kanya ng malaking kalamangan. Matapos talunin ang huling eksperto sa blood condensation, tumawag si Shifeng ng 3 beses, ngunit walang ibang dumating. Ayon sa mga patakaran ng kompetisyon, ang titulo ng numero 1 junior warrior ng Phoenix Cry ay nakarating na sa kandanga ni Shifeng. Sa ilalim ng masigasig na sigaw ng buong pulutong, si Shifeng ay lumapit sa Empress Dowager at lumuhod. Binigyan siya ng Empress Dowager ng isang jade medal at binigyan siya ng ilang nakapagpapatibay na salita. Nang bumalik siya sa martial stage, mas naging masigasig ang mga tao, at hindi mabilang na mga dalaga ang lumundag doon, naghagis ng mga bulaklak na lop sa leeg ni Shifeng. Ang bawat isa sa mga lop ng bulaklak ay personal na ginawa ng mga dalagang iyon. Ito ay isang tanda para sa lalaking hinahangaan nila. Kung kinuha ito ng lalaking iyon, ibig sabihin ay tinanggap ng lalaki ang puso ng dalaga. Ang bawat lop ng bulaklak ay nakatahi ng pangalan ng dalaga, kaya madaling malaman ng lalaki kung kanino iyon. Kung mas malakas ang isang tao sa loob ng Phoenix Cry Empire, mas marami siyang asawa at mga asawa. Kaya sa halip na maging nag-iisang asawa ng isang pangkaraniwang lalaki, mas gugustuhin ng maraming dalaga na magpakasal sa isang malakas na lalaki na maraming asawa. Nang bumalik si Shifeng, ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga lop ng bulaklak at ang kanyang ulo lamang ang makikita. Halos hindi niya makita kung saan siya pupunta. Haha, congratulations Shifeng. Hindi napigilan ni Long Chen na matawa sa nakakatawang tanawing yon. Sa pagkakataong ito nataman mo ang mayamang Shifeng. Si Shou Hao ay napuno ng paghanga. HMPH, ang yaman. Si Shifeng ay hindi isang mangangalakal. Pero Kuya Shi, siguraduhin mong ayusin mo ang iyong mga gawain sa iyong pagbabalik. Kahit anong mangyari, kailangan mong pumili ng mabubuting asawa, natatawang sabi ni Matabang Yu. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mga bulaklak na lop, lahat ng mga dalagang iyon ay nagpahayag ng kanilang pagpayag na pakasalan siya. Hanggat pumayag siya at binigyan sila ng regalo sa kasal, maaari silang tumuloy kaagad sa kasal. Ito ay lubos na maginhawa. Namula si Shifeng at sinabing, nagawa ko lang ito dahil sa tulong ni Long Chen. Paano kung hatiin natin itong mga bulaklak na lop sa pagitan natin? Nabulunan ang lahat nang marinig yon. Si Shifeng lang ang makakaisip na subukang hatiin ang ganoong bagay. Nang makitang tumawa ang lahat, napagtanto din ni Shifeng ang kanyang sinabi. Napatulala siya, dahilan para mas lalong tumawa ang mga tao. Karaniwan, ito ay magsasad ng pagtatapos ng pagdiriwang ng parol. Ngunit habang naghahanda ang mga tao na umalis, biglang tumawa si Xia Changfeng. Kahanga-hanga talaga ang labanang iyon ngayon lang. Pero nararamdaman ko pa rin na parang hindi pa kami nabubusog. Mayroon akong mungkahi, ngunit hindi ko alam kung ito ay angkop. Bahagyang kumunat ang noo ng Empress Dowager. Napakaraming bagay ang nangyari ngayon, at ayaw niyang humarap sa iba pa. Ngunit si Xia Changfeng ay isang panauhin, kaya hindi siya madaling makontra ng Empress Dowager. Maaari mong sabihin kung ano ang gusto mo Prinsipe Xia. Para madagdagan pa ang saya, magpapadala rin ako ng isang kabataan mula sa aking tabi para makipagpalitan ng suntok sa iyong nangungunang talento ng Phoenix Cry. Ihambing natin at tingnan kung alin ang mas malakas. Natatawang sabi ni Xia Changfeng. Bago pa makapagsalita ang Empress Dowager, sumabad si Wei Kang, ang Grand Xia at ang Phoenix Cry Empire ay parang isang pamilya. At isa lang itong mapagkaibigang kompetisyon. Duda ko na tatanggi ang Empress Dowager. Napabuntong hininga na lamang sa galit ang Empress Dowager. Malinaw na ginagamit nila ang kanilang mga salita upang bitag siya. Kung hindi siya pumayag, makakasakit yon kay Wei Kang. Pagkatapos, makikinig tayo kay Grandmaster,
para makita natin ang biyaya ng mga tauhan ng Grand Sia. Ngunit hindi ko pa rin alam kung sino ang pupunta sa entablado. Huang Chang, umalis ka na. Tandaan na magmadali at huwag sirain ang ating pagkakaibigan. Ikinaway ni Xia Changfeng ang kanyang kamay. Oo, bahagyang humakbang si Huang Chang sa lupa, at bumaril siya sa hangin tulad ng isang malaking ibon, dahan-daang lumapag sa entablado. Iniimbitahan ni Huang Chang ni Grand Sia ang sinumang mga henyo ng Phoenix Cry na makipagpalitan ng mga pointer. Hinawakan ni Huang Chang ang kanyang mga kamay. Ito ba ay isang pagkakamali? Mukha ka nang matanda, pero parang bata ka pa? Hindi ba masyadong makapal ang balat mo? Pinakain ni Long Shen ng ilang salita si Shou Hao na sumigaw sa kanila. Ngumiti si Huang Chang. 19 pa lang ako this year. Mayroon akong mga opisyal na dokumento na nagpapatunay nito, at alam ito ng lahat mula sa Grand Sia. Natahimik ang mga tao sa kanyang sinabi. Ang ilang mga tao ay medyo mas mabilis tumanda. Young Master Long, narinig ko na ang mga alingaw-ngaw ng iyong lakas mula noong dumating ka sa kabisera. Talagang hinahangaan kita. Mayroon ba akong mga kwalifikasyon upang makipagpalitan ng mga pointer sa Young Master? Itinaas ni Huang Chang ang kanyang mga kamay patungo kay Long Shen. Nagliwanag ang tingin ng lahat sa kanyang mga salita, at agad na nagsimulang magsaya ang mga tao. Long Shen, Long Shen, Long Shen. Ang kanilang mga sigaw ay umaalon na mga alon na lubos na pumupukaw sa dugo ng lahat, at hindi mabilang na mataimtim na mga tingin ang damapo kay Long Shen. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.